Shabbat Shalom sa mga kapatiran na nag-observe kami ngayon sa araw ng pamamahinga. Sa ngayon ay araw po ng Miyerkules, ang aming Shabbat, araw ng pamamahinga sa taon nito. Ngunit po mga kapatid, sa araw po ng Sabado, ngayong darating na Sabado, yan po ay Marso 16 na po, March 16. Sa ibig sabihin, yun din po ay unang araw ng ating taon, which is araw po ng Sabado yan. We are going to have a celebration din po sa Sabado about our unang taon, unang araw ng taon. So therefore, dahil unang araw ng taon po yan, yes po, unang araw ng taon po yan mga kapatid. So kaya ang ating Shabbat dito sa assembly po ay ma-fall na po siya sa araw ng Biyernes po. So ngayon, araw po ng Miyerkules ang ating Shabbat. Pero sa araw na po yan, sa araw, sa susunod na linggo rather, maging ano na po, sa araw na po ng Biyernes ang ating Shabbat dahil nga sa Sabado po ay yan po ay unang araw ng taon mga kapatid. So yes, Sister Lorraine, magbigay lang po ako sa iyo ng PDF file about sa kalendaryo po. So yan mga kapatid, ang ating changes sa taon na ito. So that being said, let me share to you our material o our discussion for today mga kapatid. So ito yung ating pag-usapan. Nasa titik na letter U na po tayo mga kapatid today. At yan po ay ating tatalakayin. Yung letter U is uwa or kung sa modern yan po ay banggitin nila as wow mga kapatid. So titingnan natin as we explain to you on this topic today mga kapatid. So ito yung ating pag-usapan. Yehudiat, which is aka Paleo or Hebrew mga kapatid. U or uwa mga kapatid. Aka wow mga kapatid. Yan ang ating titingnan today. At kasali naman po yan mga kapatid itong bat. Ano ba Brother Dan itong bat? Bat mga kapatid aka daughter. Yan po ay Yehudiat word for daughter mga kapatid. So we're done with Ab, yung ama. We're done with Ban, yung anak mga kapatid. We're done with Am, yung mother. So ngayon, nandito na tayo sa Bat, yung daughter. Mga kapatid, titingnan natin po kung anong mga kahulugan nito. At that being said, maintindihan na po natin mga kapatid kung ano yung functionality natin. May mga ama rito, may mga mother rito, okay? May mga daughter. So ano pa yung functionality po natin doon sa house o sa family ng ating ama, mga kapatid? Meron pong mga kahulugan niyan sa ating function po, mga kapatid. So that's very important. Okay, we're done with the blowing of the shofar kanina bilang pagluwalhati at pagpuri sa ating ama. Ngayon, babasahin ko po ang Tahalyam 34, also known as Psalm, verse 14 po. Sinabi po ng psalmist, lumayo ka sa kasamaan at ang mabuti iyong gawin. Hanapin mo ang kapayapaan at ito'y iyong habulin, mga kapatid. So, ito po yung sinabi po ng psalmist, mga kapatid. So, sa nakaraan, sa verse 13 po, nabanggit po doon ang dila, ang ating pagbanggit ng mga salita. Mga kapatid, dapat maging maingat tayo doon sa ating mga pananalita na hindi natin gamitin ang ating dila at mga pananalita para sa mga mali or mga masama, mga kapatid. Kundi dapat gamitin natin ang ating tongue, ang ating dila para lang sa makakabuti, mga kapatid. So, dagdag dito ng sabi ng psalmist, sabi niya, lumayo ka sa kasamaan. So, dagdag doon sa mag-ingat sa ating mga paggamit ng dila at pananalita, pangalawa, sabi ng psalmist is, lumayo ka sa kasamaan. So, something to think about, mga kapatid, lalo na sa ating mga
choices araw-araw. Di ba mga kapatid, sa araw-araw, talaga tayo ay pipili. Pipili kung saan tayong daan tatahak. Di ba? Dito ba tayo sa tamang daan, mabuting daan, or dito ba tayo sa masamang daan o sa maling daan, mga kapatid? So every day we make choices, we make decision, mga kapatid. Nawa, kung tayo ay isang observance of the Torah, kung tayo po ay totoong Torah keeper na tayo, mga kapatid, then talagang iwas tayo, lumayo na tayo sa mga masamang daan, mga kapatid. So, ayan, kung bakit mahalaga yan, kasi sinabi ng psalmist, sabi niya, at mabuti iyong gawin, sabi niya. So kung ano yung mabuti, ano yung tama, yun ang ating gagawin. And then pagkatapos, sabi ng psalmist po, hanapin mo ang kapayapaan. So ano po yung kapayapaan sa English? Yan po ay shalom. Okay, shalom. Okay. Iba po yung aking spelling dito kasi yaudyat po yan. Pero kung balikan mo yung modern, letter O po ang kanilang shalom, mga kapatid. So, sinabi ng psalmist na hanapin mo ang shalom. Hanapin mo ang kapayapaan. So, ano ibig sabihin ng shalom, mga kapatid? Na-highlight ko po dito sa mga maraming mga words. Itong lahat na yan, welfare, wealth, safe, prosperity, health, and rest. Yan po is all about shalom, mga kapatid. So, mga kapatid, the greeting shalom sa Hebrew o Yehudyat, mahalaga pala, no? O mahalaga pala, no? Kung i-summarize natin yung word na shalom, is saying, mga kapatid, is saying about the completeness, the wellness, mga kapatid, ng isang tao, mga kapatid. When we say that, when we greet that. But sabi ng psalmist, sabi niya, hanapin mo ang shalom. So, ano ibig sabihin ng kapatid ng hanapin mo ang shalom? Ibig sabihin ng kapatid na meron tayong obligation na hindi lang lumayo tayo sa kasamaan at gawin ang mabuti, mga kapatid, meron tayong obligation na hanapin natin talaga ang shalom. So, how do we apply that? In all our effort, in all our endeavors, araw-araw, mga kapatid, kailangan pala talaga tayo nakafocus dito sa ano yung maganda, welfare, ano yung makakabuti ng well-being, not only physically, emotionally, but also spiritually, mga kapatid. At kung ano yung bagay na makapagbigay sa atin ng safety, mga kapatid. Okay? And it also includes prosperity. So, bahagi pala mga kapatid na hahanapin natin yung tinatawag dito na prosperity. Ano po mga kapatid ang prosperity dito? Hindi lang ito financially mga kapatid, but also emotionally as well as spiritually mga kapatid, na dapat we are growing, we are prospering mga kapatid. Then mahalaga itong health, di ba? Minsan mga kapatid, no, itong health at saka rest, no, minsan pinapabayaan po natin, di ba? Minsan madali po natin ma-neglect po mga kapatid itong dalawang bagay na ito, health and rest. So mga kapatid, para magkaroon ka ng healthy, kailangan marunong kang magbalanse po mga kapatid. May time ka magtrabaho, may time ka rin po kayong magpahinga. Like sa araw na ito mga kapatid, this is our rest day na ating na-observe. Talagang maganda po sa ating katawan, sa ating physical being, at maganda rin po sa ating kaluluwa kasi makapag-unwind tayo sa mga stressful times sa ating buhay at makakaroon talaga ng pahinga mga kapatid, spiritually, emotionally, and mentally. So, that being said, mga kapatid, kung hindi tayo nakakilala sa Ama, mga kapatid, mahirap po natin gawin ito. Opo. Mahirap nating gawin yan, yung paglayo sa kasamaan, yung gagawin ng mabuti at yung paghanap ng kapayapaan. Mahirap po nating magawa yan mga kapatid on our own. Kaya kilalanin natin si Aba, mga kapatid. Ang kanyang pangalan, ito yung apat na mga titik mga kapatid. Yad, He, Uwa, He, or Ya, Ha, Uha, mga kapatid, na
Kapag ating bigkasin po yan, reading from right to left, mga kapatid, ito reading from right to left. Dito naman po from right to left tayo, mga kapatid. Ya, ito po yung first two letters, ya. And then letter U or U rather, mga kapatid, Yahoo, Yahoo. Others, kinoconnect po nila yung H sa U, kaya maging Yahoo. And then mga kapatid. So, kung napansin mo, itong letter H, which sounded as AH, dalawang letter H dito mga kapatid, no? Consistent tayo at saka A. So, if we read it all together, Yahoo, Yahoo, or Yahuwah, mga kapatid. So, saan po you are more comfortable and tingin mo more reasonable, feel free po to call it that way. Yahuwah or Yahuwah or Yahuwah, mga kapatid. So, saan po doon sa tatlo, feel free po to call on the name of Abba batay po sa kanyang apat na mga titik. At wala tayong duda sa pagkabigas dahil meron po tayong mga halimbawa rito. And I don't have to read it, but you just read it for yourself, mga kapatid. Kayo rin po na manunood o makikinig sa Republish, mga kapatid. Alang-alang po sa pagpuri sa anak, walang iba kundi si Yahushua. Ito po yung nakasabi sa unang Juan po, chapter 2, verse 2. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Mga kapatid, ito po yung pinag-usapan sa verse 1 na kapag tayo'y magkasala, meron po tayong tagapagtanggol. So sino po yung tagapagtanggol natin? Walang iba kundi si Yahushua HaMashiach, mga kapatid. So yun po, siya po ang ating tagapagtanggol. Sinabi rin dito, bakit si Yahushua ay naging tagapagtanggol natin batay sa verse 1? Sa verse 2, sinabi, siya ang kabayaran. So naging tagapagtanggol natin si Yahushua HaMashiach dahil po ang kanyang mahal na dugo ay nabuhos na po nung siya ay naipako doon sa kahoy, mga kapatid. Okay? So yung kanyang mahal na dugo, yun po ay naging kabayaran po sa ating mga kasalanan. So therefore, talagang maniwala tayo buong puso, puso't isipan, maniwala tayo at tanggapin ang tapos na trabaho na nagawa na ni Yahushua kung saan ang kanyang precious na buhay ay naibuhos na po para sa atin, mga kapatid. So yan po, hindi lang pala para sa atin, mga kapatid, kundi para rin sa kasalanan ng buong sanlibutan. And this is also confirmed in Yaokanan 1 verse 29 na kung saan si Yaokanan the Immerser, nagsabi po siya nung nakita niya si Yahushua, sabi niya, behold, the Lamb of Yahuwah who takes away the sin of the world. Sino yung Lamb of Yahuwah na pinag-usapan ni Yaokanan the Immerser? Dito sa verse 29, mga kapatid, wala nang iba kundi si Yahushua po. So, mga kapatid, kailangan talagang makilala natin ang totoong Masyak, totoong Misaya, at totoong tagapagligtas. Kasi kung iba yung ating pinawag na pangalan, o di ba? Magka-problema tayo, mga kapatid. Kailangan yung Yaudiyat na pangalan talaga ang ating tatawagin. At ito po yung limang mga titik, mga kapatid. Itong limang mga titik ay nandito rin po, mga kapatid, sa Hallelujah Scripture. Okay? Nandito rin po, mga kapatid, yung limang mga titik na babasa rin po natin ito sa Hallelujah Scripture. Ito yon, Yahu, that is the first three letters. Ganun din po sa pangalan ng ating Ama. Shan, Ayan, mga kapatid. Shan is Shan, Ayan. Ito po ay SH sound. Ito po ay A. Okay, hindi po letter O yan, but A po. A. Okay, siya. Okay, Yahoo, siya. Now, mga kapatid, kung bakit iba po yung tawag ng iba,
patungkol sa pangalan ni Yahushua. Like yung iba tinawag nila Yahshua o Yahushua. Yun ang tawag ng iba po mga kapatid. Batay po yun sa uh, Hebrew word na uh, ang ibig sabihin ay salvation mga kapatid. Pero sa atin mga kapatid, kung bakit siya ang ating ending? Kasi po iba ang ating Hebrew word. Okay? Ang ating Hebrew word po mga kapatid ay Yasha. And this is, the word Yasha is not salvation mga kapatid. No? Kasi salvation po, ibang Hebrew word ang salvation. Which is, kung titingnan natin mga kapatid, yung word na salvation is a noun po. Noun. The word salvation is noun. Hindi po natin ginamit itong noun na word na kaugnay kang Yahushua, mga kapatid. Ano pong ginamit natin na word? Itong word na Yasha. Hebrew word Yasha na mababasa natin sa H3467 ng Strong's Concordance, mga kapatid, na ito po ay hindi noun, but ito po ay isang verb. Okay? The word Yasya is a verb, mga kapatid, meaning an action word, meaning saves and delivers po ang kahulugan yan. So, ibig sabihin, itong Hebrew word, Yasya, na ang root word nito ay siya, mga kapatid, yan po ay naidugtong dito sa pangalan ng Ama, mga kapatid. Pangalan ng Ama kasi ito, Yahao, pangalan ng Ama po yan, mga kapatid. But yung Shan Ayan, yan po ay talagang nagsasalita na ang ibig sabihin nito mga kapatid ay Yahuwah saves po. Ito yung ibig sabihin, no? Itong Yahushua means Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So, hindi po Yahuwah is salvation. Hindi po yun. Iba yun. Kaya yung iba, suwa ang kanilang ginamit doon kasi Yahuwah is salvation ang kanilang kahulugan. Pero sa atin mga kapatid, siya is because ang ating kahulugan po ay Yahuwah saves, Yahuwah delivers. In other words, Aba Yahuwah, pinadala ang kanyang anak, mga kapatid, at dala ang kanyang pangalan, mga kapatid, no? Dala ang pangalan ng ating Ama, mga kapatid, sa pangalan ng Ama, dala ang pangalan ng Ama sa pangalan ng anak, mga kapatid. Kaya every time we declare Yahushua, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers po, mga kapatid. So, that being said, Yahuwah ang Ama, Yahushua po ang anak, Yahushua Damasyak, mga kapatid. Okay, so that being said, ito po yung ating topic ngayon. Tahalyam 119 verses 41 po hanggang 48. At sa modern, tinawag po nila itong wow. Okay, ito po yung pictograph. Okay, na parang letter Y na kahoy, mga kapatid, no? But this is a tent peg. Okay, ito po ay isang nail. Kumbaga, every time they put up a tent, mga kapatid, ito po yung ilalagay nila both ends doon sa tent para tatayo po yung ano po, okay, tatayo po yung tent at hindi siya ma-collapse. Okay? Yan po ay pictograph ng wow, mga kapatid. But that is really a picture of a nail, mga kapatid. Nail na kung saan kaninong kamay po, mga kapatid, ang naipako o napako kaninong kamay, di ba? Walang iba kundi si Yahushua po, mga kapatid, di ba? So, pag-usapan din po natin itong daughter. Okay, ito po yung Yahudiat word, bat, mga kapatid. At ito po ay bait. Okay, letter B po ito, bait at saka to or tau, mga kapatid, or tab, mga kapatid, sa modern na pagkasalita. So, yan, mamaya tingnan natin ano yung mga kahulugan nito, mga kapatid, mamaya. Okay? So, pictograph ito ng bahay. Okay? Bait is a picture of a house, mga kapatid. Okay? Then ito, pictograph po ng sign or mark. Okay, mamaya pag-usapan po natin, mga kapatid, as we continue po. So ito po yung original Yehudiat. Na-correct na po natin itong 22 letters po, mga kapatid, no? Original Yehudiat, Hebrew phonetic chart, mga kapatid. So if you count this, there are 22 letters. And if you notice, mga kapatid, sabi nila wala daw vowel ang Yehudiat, meron po, mga kapatid. Itong mga color orange, no? Ito po yung mga vowel, mga kapatid.
itong color orange, no? Alp, yan po ay vowel with the sound of A. Okay? Ha. This is letter H po is ha. Yan po ay vowel with the sound of AH. Okay? Ito po ay U. Okay? Makes the sound of U, which is another vowel po. And then ito po, ya, mga kapatid, this is also a vowel din po. Okay? With the sound of E. Okay? Or Y rather, mga kapatid. So, and then another vowel po itong ayan, mga kapatid. Ayan, which is like as A. Okay? Or A or A. So, ngayon, tutukan natin itong U or UWA, mga kapatid. Letter U, mga kapatid. Tingnan natin ito ngayon as we continue po. Now, kung meron mang original Yaudya letters, meron din pong mga pictograph. Pictograph po yun ng mga sinauna talaga. Mas more pinaka-ancient talaga yung mga pictograph. So, like itong Aleph or Alp, ulo po ng ox, and then Bait, ito po yung house. And then Gemal o Gamal, mga kapatid lang po ay foot ng camel. Then Dalet, yan po ay pintuan. Then sa nakaraan, we also talk about this hay. Yan po ay pictograph ng behold. Okay, dalawang mga kamay na itaas. At ngayon po mga kapatid, ito po ay sa modern, ang pagkabasa rin po nila ay Bob or wow. But sa Yaudya, yan po ay uwa or u, mga kapatid. So, yan po ang pictograph of nail or tent peg, mga kapatid. And it also means add and, mga kapatid. So, mamaya, balikan po natin yan as we proceed na po, mga kapatid. So, reading Hebrew, mga kapatid, is we start from the right. Ito yung word na shalom, right to left. Yun po ang pagkabasa ng Hebrew mula sa kanan papuntang kaliwa. So, we're done with Ab, yun ang ama. We're done with Am, yun ay mother po. We're done with Ban, yun ang anak. Now, titingnan natin mga kapatid itong tatingnan natin itong Bat, mga kapatid, which is really daughter. Okay? So, we're done with Bait, mga kapatid, or Bat, which is referring to the house po. So, ngayon, titingnan natin yung letter T. Okay? Letter T, which is sa Yaudiyat, yan po, pagkabigkas yan po ay To, aka Tau or Tab, mga kapatid. Na ang ibig sabihin nito sa kanilang sa ating pictograph kanina, ang ibig sabihin po ng pictograph na yon ay mark, a sign, or a covenant po. So, kung i-combine natin yung dalawang letter, yung bat, which is tahanan, somebody in the house, mga kapatid. So, ano ibig sabihin nito? Plus itong mark, sign, and covenant. So, ang daughter pala, mga kapatid, which is bat, mga kapatid, is a sign of a covenant. Okay po? Yun po ang ibig sabihin nito ng daughter. A sign of a covenant. Okay po? Ito yung word na bat kung sa Yaudiyat ang pagkasulat na ang ibig sabihin daughter. And what does daughter do, mga kapatid? Ano ba ang functionality ng daughter sa ating napag-usapan na kanina sa Torah reading? Ito na po, mga kapatid. Daughter is the house covenant. Kasi yung letter B is house po yun, di ba? Bait or bat is a house po yung pictograph doon. So therefore, daughter is the house covenant and she joins the two families together. Okay? Two families are connected to one another, mga kapatid. Okay? So yun po pala ang ibig sabihin ng bat or daughter. So, kayong mga na makikinig o manunood sa Republis, mga kapatid, ito po pala yung kahulugan. Kapag meron kayong mga anak na babae, mga kapatid, yun po pala ang kanyang functionality. Once your daughter married to another son, mga kapatid, both your family and the family of your soon-to-be
husband ng wife, ng daughter mo, mga kapatid, yun ay maging isa po kayo, mga kapatid. You shall become connected to one another. So, kaya, for example, daughter ni Levi, okay, isa ito sa mga tribe, married to the band or the son of Yehuda o Judah. So, ang tanong mga kapatid, anong mangyari doon sa daughter ni Levi? Do you have any idea? Anong mangyari doon sa daughter ni Levi? Lalo na sa kanyang apelyido, anong mangyari mga kapatid? Di ba? Your daughter, ito yung kanyang family name ngayon, kung ano yung family name mo. Kapag mag-asawa siya sa another son, another boy, o another guy, mga kapatid. So ano mangyari? Di ba? Kung ano yung apelyido ng kaniyang soon-to-be husband, yun na ang magiging, ano po, kaniyang apelyido. Tama po ba, mga kapatid? Apelido. Opo. So, ibig sabihin, anong mangyari sa kanyang Yes po. family name niya po? Di ba? Magkakaroon po ng pagbago. Okay? Kung dahil daughter nga siya, maiiwan na po niya yung kanyang pagdala ng kanyang apelyido maliban sa yun ay kanyang magiging middle name na po ng kanyang anak, mga kapatid. Di ba po? So, that being said, yun po pala ang kahulugan ng daughter, mga kapatid. So, that being said, kung kayo ay may mga anak na babae, pagmuni-munihan na po ninyo yun, mga kapatid. Kasi po, kung sino pong maging maasawa po ng inyong anak na babae, maging isa pong pamilya kayo, maging isang two families po together kayo kung saan at sino po ang kanyang family po, mga kapatid. So, this is very important na ginagawa ito ng mga politisyan noon at ganoon din po ang ginagawa ng mga politician ngayon. Tama po ba mga kapatid? Kung nais ng isang politician ma-maintain ang kaniyang family line sa politics, ano pong gagawin niya, di ba? Kanyang anak na lalaki ay pangasawa po niya sa anak na babae na ang kanyang mga magulang din po ay, di ba po mga kapatid? Isang politician din po, di ba mga kapatid? So sa ating journey, dapat ganito pala mga kapatid ang ating iniisip. Dahil tayo ay mga believers of Abba Yahuwah and Yahushua HaMashiach, mga kapatid, dapat isa rin yun sa mga bagay na ating ipanalangin. Nawa, ako ay believer na ni Abba Yahuwah, nawa ang aking mga anak magkakaroon po ng partner na sila rin po ay mga Yahuwah and Yahushua believer, mga kapatid. So, yan po ang implication dito sa ating journey. At nakasabi po yan sa Torah, mga kapatid, na ayaw ni Abba Yahuwah na magkaroon po ng ano po, intermarriage, yung mga Yasar-al. Ayaw ni Abba na magkaroon ng mga intermarriage yung Yasar-al. Kasi nga po, kung sino po yung mighty one ng kanilang napangasawang babae doon sa ibang tribe, mga kapatid, or outside the tribe of Yasar-al, madala po yun kasi nga daughter means a house covenant nga, mga kapatid. Ibig sabihin, makakaroon na po kayo ng covenant and agreement doon sa kung ano yung mighty ones sila, then magiging mighty ones mo rin po, mga kapatid. But ayaw ni Aba yun kasi nais niya na Aba Yahuwah lang talaga yung ating makapangyarihan na ama at wala nang iba na ating sambahin, mga kapatid, di ba? Yun po ang very serious implication dito sa katuruan about sa daughter. Okay, so what is the point in the reign of Abba Yahuwah, mga kapatid? Or in the family of Abba Yahuwah? Ano po yung punto dito? Ano yung nais ni Abba na mangyari sa kanyang kaharian? At kailangan nating sundin po sa ating journey ngayon. Ano po yung punto, mga kapatid? Di ba? Abba Yahuwah is, ano po? Nais niya na, ano po mga kapatid? What is Abba Yahuwah saying to us, mga kapatid, sa ating journey ngayon? Okay? So, mga kapatid, kung i-highlight natin ito, Abba wants only, okay, gusto ng ating Ama na iisang, ano lang po, there's only one family. Tama po ba mga kapatid? Abba
Nais niya na sa kanyang kaharian, iisang family lang po tayo, kapatid. Yun po ang ibig sabihin nito. Kaya hindi pwede na mahaluan tayo ng other mighty ones kasi hindi po maging kabahagi yan sa family ng ating Ama. Nakuha po natin mga kapatid. Kasi nais po ng ating Ama na ang kanyang family ay mag-iisang family at si Aba Yahuwah ang only the Father, mga kapatid. Ang ating Ama lang ang the only the Father, mga kapatid. At tayong lahat ay kanyang mga anak under one roof, under one family. Yun po ang nais niya, mga kapatid. Okay? Kaya mahalaga doon sa Ten Commandments po, di ba mga kapatid? Ano po sinabi ni Aba doon sa Ten Commandments niya? Na talagang ayaw niya na tayo ay magkilala sa other mighty ones. Kaya nais ng ating Ama na siya lang talaga ang ating kilalanin at siya lang talaga ang ating sambahin, mga kapatid. No, yan po. Okay, so dito mga kapatid sa Tahalyam o Psalm 144 verse 12, dito po yung sabi ng katuruan dito about sa mga daughters. Daughters should be pillar and cornerstone. Can I ask somebody, mga kapatid, na pwedeng basahin itong verse 12 po ng Tahalyam 144 verse 12? Can I ask a volunteer po na magbasa nito? Totoo ba, Brother Dan, na ang daughter should be pillar and cornerstone po ang daughter? Akala ko, Brother Dan, yung mga lalaki lang kasi malalakas yung mga lalaki. Yung mga babae din pala. O, di ba? Sa nakaraan, pag-usapan natin mga kapatid na just as ang husband ay leader, ano rin po ang mga wife. Di ba? Sa ata pag-usapan natin mga kapatid. Ano ibig sabihin ng am? Am means leader. Di ba po kapatid? Napag-usapan natin po yun. Meaning mother, consider it also as leader, mga kapatid. So, may functionality rin po as a leader yung mother. So, kung ang lalaki ay functionality nila ay malakas, strong sila, ganoon din po ang daughter, mga kapatid. Daughter can also function as pillar and a cornerstone. Okay, may batayan ba tayo? Can somebody read on this, please? Ako, Brother Dan. Opo, Sister Lilita. Go ahead pa. Psalms 144 verse 12. Ang amin nawang mga anak na lalaki sa kanilang kabataan ay maging gaya ng mga halaman sa hustong gulang. At aming mga anak na babae ay parang mga panulok na bato na tinabas para sa gusali ng isang palasyo. Salamat po. Mga kapatid, ito po yung sabi ng psalmist sa nabasa ni Sister Lilita, mga kapatid. May functionality yung anak na lalaki. Okay? Na maging gaya ng mga halaman na hustong gulang. Ibig sabihin, yung anak ng mga lalaki, functionality po nila ay dapat sila ay mag-grow strong and mature, mga kapatid. Growing stronger and mature. Okay? Meron din po silang function. Ngunit ang mga anak na mga babae, mga kapatid, meron din po silang functionality sa tahanan o sa bahay o sa palasyo, mga kapatid. Ano ang kanilang functionality? Tingnan mo yan, no? Aming mga anak na babae ay parang mga panulok na bato na tinabas para sa gusali ng isang palasyo. Okay? Likened to a cornerstone, mga kapatid. So, pag sinabi na likened to, don't take it literally, mga kapatid, but it meant it can function, mga kapatid, as a pillar or as a cornerstone in the palace. Okay po? So, talaga, ang daughter, talagang mahalaga po. Meron po talaga siyang function, mga kapatid. So, that being said, ito po yung ating pagpapaliwanag patungkol sa bat. Okay? Yung or sa daughter, mga kapatid. Ito po yung ating pagpapaliwanag. So, nawa, we will take note of that in the family of Yahuwah, everyone must function accordingly to make it strong. Ang mga ama may function din po. Ang mga ina may function din. Ang mga anak na lalaki may function din po. At ganoon din po ang mga anak na babae. So mga kapatid, wala tayo ditong cultural bias
na ang mga lalaki lang ang may say dito. Are you listening po? Hindi natin sinusunod yung mga cultural bias na yung lalaki lang ang may say, mga kapatid. Hindi po tayo sumusunod doon. Bilang mga believers po ni Aba Yaua, mga kapatid, binigyan po ni Aba ng function bawat isa. Ang mga ama, ang mga ina, ang mga anak na lalaki at ang mga anak na babae. Meron po tayong mga titulo, meron po tayong kanya-kanyang mga titles given for a what po? Given for a purpose or mission or work for the highest esteem of Aba Yahuwah, mga kapatid. Di ba po? Na bigyan po natin ng highlight kanina sa ating testimony with Sister Lilita na sa panahon na hindi ako nakadalo rito, mga kapatid. O, di ba? So, yan po ay isang example, mga kapatid, na kahit wala ang lalaki na siyang nangunguna, meron naman po mga babae na pwede rin mag-function na manguna po. Are you getting the point dito, mga kapatid? Ganyan po beautiful ang ating journey, mga kapatid. Hindi po katulad noon ang mga lalaki lang ang may boses. Hindi po, mga kapatid. Sa family po ng ating ama, mga kapatid, Aba Yahuwah yung ating pinaka-source ng authority and power, mga kapatid. Then all of us down below with Yahusha, down below, mga kapatid. Bawat isa sa atin po ay may mga titulo po. At yung mga titulo na yun po ay according to the purpose and mission and work na nais ng ating Ama ay tayong lahat ay kikilos upang maging matibay po ang palasyo, upang matibay po ang kanyang family po, mga kapatid. Nawa, that being said, ito'y mag-inspire sa lahat ng atin dito na iba't iba tayong titulo dito. May mga anak na lalaki rito, may mga anak na babae rito ngayon, may mga ina at tatay na narito ngayon, mga kapatid. Nawa, each and every one of us will do our work, our task, para po sa highest esteem ng ating Ama at sa pamagitan din po ni Yahushua, mga kapatid. So that being said, dadako na tayo ngayon sa uh, uwa. Uwa or wow, mga kapatid, na titik. Okay? So, here we are. Babasahin po natin itong mga talata na yan. But bago yan, mga kapatid, summarize natin itong letter U or U rather, itong letter U. Okay? Ito po, no? Ito po yung letter U. Ang kahulugan po ay to add. Okay po? To connect. Ito po yung mga kahulugan. To secure. At ang pictograph po nito, mga kapatid, ay tent peg. Sa napaliwanag ko na kanina, yung isang tulda, magiging matibay at secure ang kaniyang pagtayo kung bawat corner po ng tent ay merong peg. So, yung peg na yan ay isang hook para ano doon sa lupa, yung peg na yan, mga kapatid, ano doon sa lupa upang mag-hook yan doon sa both ends, mag-hook siya sa lupa at kapag may mga hangin ay hindi po makollapse yung tent na yan. So, and that tent peg can also mean nail po. Okay? Nail. Okay? So, kanina, tinanong ko kayo, anong maalala niyo doon sa pako? Kaninong kamay ang napako, mga kapatid? Whose hands have been nailed, mga kapatid. Upang meron tayong katubusan sa ating makasalanan. Whose hand has been nailed, di ba, mga kapatid? Walang iba kundi ang kamay po ni Yahushua. Di ba, mga kapatid? Yung Yahushua na ating napag-usapan kanina, meron ding letter U doon, mga kapatid. Letter U, mga kapatid. Yahu, okay? Yahu siya, mga kapatid. And yan. So ang tanong dito, who is securing all of this into reality? Itong to add, itong to connect, itong to secure. Mga kapatid, who is securing all of this into reality? Do you have an answer, mga kapatid? Who Walang actualizes iba po po? kundi Yes, brother. Yes, go ahead, brother. Yes, sir. Yao. Go ahead.
Walang iba po kundi si Yahweh. Opo. Okay? Yahuwah through Yahusha, mga kapatid. Okay po? Kasi Yahusha po ang kanyang kamay ang naipako na, mga kapatid. Okay? Actualizing all of this, securing all of this, of course, Aba Yahuwah, pinadala ang kanyang anak, mga kapatid, na siyang naipako na rin po doon sa kahoy. Okay, so that being said, nais ko pong ibigay sa inyo itong meaning na ito kasi babasahin po natin itong Tagalog at English at nais ko po nga kayo yung magpaliwanag, mga kapatid. Batay po sa kahulugan ng uwa or mga kapatid, meaning to add, to connect, to secure. So, ano po ang ating mga paliwanag sa mga talata na ito? Which is 41 hanggang 48 po. Can I ask volunteer to read this, mga kapatid? 41, Tagalog muna, and then pagkatapos, reading also the English, na King James po. Any volunteer? Please unmute po and then read for us. 41 and 42. Sa Tagalog muna and then sa English. Ako po, Brother Dan. Go ahead, Sister Bakar Shaya. Go ahead po, Sister. Tagalog muna, Brother Dan. Opo, Tagalog and then King James pagkatapos. Psalm 119:42, sa gayoy may maisasagot ako sa mga taong sa akin umaalipusta, sapagkat ako'y nagtitiwala sa iyong salita. Ito niyo po. Sa English. Go ahead po. Sa Psalm 19:41 ay. Apa. O Yahuwah, paratingin mo rin sa akin ang iyong tapat na pagsuyo, ang iyong pagliligtas ayon sa iyong pangako. Okay, sa English. And then, English. sa English, let thy mercies come also unto me, O Yahuwah, even thy salvation, according to thy word. 119:42, so shall I have wherewith to answer him that reproaches me, for I trust in thy word. Salamat po, Sister Bakar Asyayao, mga kapatid, with Sister Tessie. Okay, mga kapatid, sa nabasa na ni Sister Tessie sa dalawang mga talata sa Tagalog at saka sa English. Paano po natin ito mapaliwanag, mga kapatid? Kung ang letter uwa means to add, to connect, to secure, mga kapatid. Saan po dito sa kahulugan? To add ba? To connect? To secure? Saan dito na mapaliwanag mo itong dalawang mga talata? And take note, ito po ay declaration po, mga kapatid, of prayer or song or declaration of Daud. Okay po? Daud po ang nagsalita dito, mga kapatid. O Yahuwah, sabi niya, paratingin mo rin sa akin ang inyong tapat na pagsuyo, ang inyong pagliligtas ayon sa inyong pangako. Sa gayoy, may maisasagot ako sa mga taong sa akin pumalipusta, sapagkat ako'y nagtitiwala sa iyong salita. Ito po yung declaration ni Daud, mga kapatid. If letter uwa or means to add, to connect, to secure, then paano po natin mapaliwanag? Any explanation po? Any sharing? With this in mind, how are these verses correlated to the meaning of the letter? Sino pong mauna? Paano po maganap yung to add, to connect, or to secure? Any of those you would like to highlight, mga kapatid? Saan po na-add si Daud? Saan po siya nakakonect? O saan po siya nagkaroon ng security?
Okay, anybody po? Brother Dan. Opo, Sister Cyril, go ahead po. Psalms 42. Sa gayoy may sasagot ako sa mga taong sa akin umaalipusta. To connect. Okay po. Do you have an explanation po? You apply the connect to connect. I will remove the alipusta, but I will continue to sapagkat ako'y nagtitiwala sa iyong salita. So, connect kasi when we know and when we know things, kung alam po natin yung mga bagay-bagay, kung alam po natin yung ginagawa natin, kung ano yung resulta ng mga ginagawa ng tao, is makikita po ng nakikita po ng iba in our living, in our action, in our words. So, if we are connected to Abba Yahuwah, Abba Yahuwah will lead us, Abba Yahuwah will answer, Abba Yahuwah will provide, at then we don't need to explain. We just needed to connect. Ilan po, brother? Wow, napakagandang punto po, no? Connected tayo kay Abba Yahuwah. Okay po, sa pamamagitan po ng ano po? Pagtitiwala sa kanyang mga salita. Wow, connected po tayo kay Abba Yahuwah sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Pagtitiwala po sa kanyang mga salita. Wonderful point by Sister Cheryl, mga kapatid. Okay po, anybody else? So, yung mga kalaban natin, okay po, ano yung sabihin ng mga nag-alipusta? Ibig sabihin, those that reproset me. Okay? Yung mga, yun na nga, it speaks about our mga kalaban natin, di ba? Nagtatanong o going against us, mga kapatid. Hindi tayo mag-zoom in doon, but zoom in tayo doon sa ating pagtitiwala sa salita ng ating Ama at doon makakonect po tayo ng mga tamang sagot. Okay po? Makakaroon po tayo ng mga tamang sagot kapag tayo ay connected sa Ama sa pamamagitan ng pagtiwala sa kanyang mga salita. So, trust in thy word talaga is mahalaga, mga kapatid. Okay po? Anybody else? Brother Dan. Go ahead po, Sister Lilita. Go ahead. Di ba ano to po? Di ba ano to? Ano, tent, hook, nail, di po ba? Opo. Sa pictograph, Yes po. my peg, my hook, nail. Kompleto po, Brother Dan. Kasi po ang tent, pag walang hook, peg at nail, it can't stand, di ba? Opo. Siya huwa po lahat. Siya po ang tent, siya po ang peg, siya po huwa ang nail. Kaya hindi po siya pwedeng walang isa. Everything is in there. And if tayo, ang Yahuwah is Tura, ang Tura is Yahuwah, at kung tayo ay doon talaga sa kanyang Tura, wala, we should not miss one thing. We should not miss the nail, we should not miss the hook, we should not miss the peg and the tent. Talagang buo. Kasi pag hindi po buo, security, pag may storm, pag walang peg, walang hook, walang nail, walang matumba. So, ano po talaga, he is the tent, he is the peg, he is the hook, he is everything po para sa atin. So we can have security and we will be safe. Diba? If we're inside the house, if we're inside the tent, like it shows protection para sa atin. Protection from darkness, from any calamity or ano bang mangyayari. Basta, ano po tayo sa place na yun na siya po ang nag-protect po sa atin. Yan po, Brother Dan. Wow, amazing. Okay po. So, everything is in
the hands of Abba Yahuwah, mga kapatid. Yung ating security, yung ating protection ay talagang nandyan at makatayo tayo because dahil sa Kanya po, mga kapatid. Okay po? So, wow, amazing po. Now, I'd like to highlight at this time, itong phrase ba na, for I trust in thy word, mga kapatid. Thy word. So, ang pinaka-key connector talaga natin kay Abba Yahuwah, mga kapatid, is ang word, ang salita, mga kapatid. At sino ang salita? Hello? Yahushua. Yahuwah. Yahushua. Mga kapatid, walang iba kundi si Yahushua. Yahushua po ang salita. John 1:1, in the beginning was the The Word, word. mga kapatid. And the Word was with Aluwayam. And the Word was Aluwayam, mga kapatid. So, yung sa verse 14, and the Word became flesh. So, mga kapatid, ang salita talaga, ang salita ng ating Ama, mga kapatid, the Word of Abba Yahuwah is no other than Yahushua, mga kapatid. Kaya Yahushua was sent at ang kanyang kamay ay naipako, mga kapatid, upang ma-actualize ng Ama yung connectivity ng Ama dito sa atin, mga kapatid. Connectivity was accomplished through the nailed hands ng anak, mga kapatid. Okay po? So, malinaw yan. Dahil hindi lang ang kanyang kamay ay naipako, kundi siya rin po ang salita ng Ama. Yahushua is the word of Yahuwah. Mamaya balikan po natin yan as we continue po. Okay, mayroon tayong kunting study about word study dito about sa Hebrew word na kased, okay? Or kesed or kasad, mga kapatid. Strong's H2617 and 2616 na ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ay kindness. Okay po? So, balikan po natin dito sa King James. Ano pong word na ating highlight ngayon? Verse 41 po. Let thy mercies po, no? Let thy mercies, O Yahuwah, even thy salvation, mga kapatid, no? According to thy word. So, hindi lang isang beses ang thy word dito, but dalawang beses pala nabanggit yung thy word, no? So, we would like to highlight the word mercies, kasad po ang Hebrew word, and then we also highlight salvation. So, Brother Dan, ano pala ang kahulugan nito? Itong word na kasad o kased, mga kapatid, kung sa Yehudiat, rather kung sa modern na pagkabasa, ganito po, no? But sa Yehudiat, kasad or kased, mga kapatid. Ang ibig sabihin po niya na ay kindness po. Okay? Kindness. And reproof, mga kapatid. Kindness and reproof. Okay? Mercy is another word for kindness, and it's also another word for reproof, mga kapatid. And that is always based on good deed. Okay? Always based on good deed. Mga kapatid, take note na itong kindness na itong, mga kapatid, is related with certain pity or mercy, but it's related with the word reproach, mga kapatid. Reproach and wicked thing. So, how do we explain this, mga kapatid? Itong napakaraming mga ideas from the word kasad. Ganito po yun, mga kapatid. To put it all together, when Yahuwah correction from our wicked thing, okay? Yahuwah is giving correction from the wicked thing that we are doing. Okay, so paano niya tayo i-correct? Ito, no, tinan mo yun, no? Reproof. I-reproof tayo, i-correct tayo sa ating mga wicked, okay, wicked thing. Okay? Minsan, mga kapatid, yung mercy, iniisip lang natin na doing good. Okay? But ang mercy pala is reproof, correction ng Ama. Bakit tayo went through some correction and reproof ng Ama? Dahil sa ating
kasalanan. Okay? Meron tayong wicked na ginawa. At bakit ginawa ng Ama yon? Out of His mercy po. Out of His kindness, mga kapatid. Out of His compassion, kindness, Abba is correcting us. Abba is reproving us, mga kapatid, sa mali na ating ginawa para matuwid tayo, mga kapatid. At ano pang dahilan? Okay? In order to bring us salvation. Okay? So, yung mercy and salvation is very much related, mga kapatid, but highlighting the word correction, reproof, mga kapatid, dahil doon sa mga mali na ating ginagawa. Upang makatanggap natin ang kindness, matanggap natin ang kaligtasan, kumbaga, matanggap po natin, mga kapatid. So, that being said, tinawag dito, we are looking at the hook. Okay? Hook as to Abba Yahuwah. So, paano tayo na-hook kay Abba? Meaning, paano tayo makastick kay Abba Yahuwah, mga kapatid? Bigyan natin ng positive response ang kanyang mga reproof. Okay? Ang kanyang mga reproof, ang kanyang mga correction, dapat tanggapin po natin. Dapat maging teachable po tayo kasi yun po ay kanyang act of kindness, act of mercy, act of compassion. Para saan po? Para yung salvation, okay, ay ating pong matanggap. Bakit kailangan natin matanggap ang salvation? Para ma-hook tayo. Meaning, para maka-stick together tayo o maging secure, maging stable upang makatayo tayo kay Abba Yahuwah, mga kapatid. And Yahushua is the tent peg. Yahushua is the nail, mga kapatid, connecting us to the Father. So, the removing of us from sin is an act of mercy, an act of kindness of Abba Yahuwah done through His Ban, Yahushua, mga kapatid. So, malinaw ba, mga kapatid, ang ating pag-unawa dito? So, again, na-highlight natin dito na-add tayo, mga kapatid, naging kabahagi tayo doon sa salvation. Okay? Na-add tayo sa salvation dahil sa act of mercy ng ating Ama. Paano po? May mga reproof, may mga correction po. Okay? At kung tayo ay na-connect na, then nakakaroon po tayo ng security po. Okay? At bakit naging sure po ang ating security? Dahil po, Yahushua has done it already for us, mga kapatid. Okay po? Tuloy tayo sa verse 43, 44, sa dalawang mga talata. Can I ask somebody to read this? Please help me read. Psalms 119, 43. At huwag mong lubos na kunin ang salita ng katotohanan mula sa bibig ko, sapagkat ako'y umasa sa mga batas mo. Reference to Deuteronomy 30:14. Psalms 44. Lagi kong susundin ang iyong kautusan magpakailan paman. And take not the word of truth utterly out of my mouth, for I have hope in thy judgment. So shall I keep thy law continually forever and ever. Salamat po, Sister Cheryl, sa pagkabasa. Mga kapatid, sa nabasa ni Sister Cheryl, okay? How can you be secure in Yahuwah? Batay po sa dalawang mga talata. How can you be secure in Yahuwah, mga kapatid? Anybody would like to answer that? Continuous connection, Brad, with Abba. Kasi kung disconnected tayo, wala talaga. Di tayo secure sa lahat ng bagay. Gagaya nung
Kasi nasa kanya lang naman ang ano eh, yung ang tinatawag na securing all uh, the things nga na meron tayo na ipinoprovide niya ba na kapag ka tayo ay mahiwalay sa kanya, wala talaga tayong security na maasahan. Walang hindi tayo safe, kumbaga. Mhm. So mahalaga po yung connection niya sa kanya. Opo. Thank you, Brother Exactly, sa pagpapaliwanag. What else po, mga kapatid? Do you have something to add? Hindi mahiwalay sa ating bibig palagi, no, Brother Dan? Opo. Yung kanyang Katotohanan. mga laws sa ating bibig. Po. It, Wow. it, it, it was, yeah po. Tama. So, hindi dapat mawala, okay, sa ating mga bibig, sa ating mga pananalita, ang kaniyang mga katotohanan. Okay? Gayon din po, laging susundin ang iyong kautusan. So, this is really our connectivity, mga kapatid, kay Abba Yahuwah. Okay? Yung ating obedience sa na-highlighted kanina sa ating Torah reading. Yung ating obedience sa kanyang kautusan, kanyang mga batas, is really our continuous connectivity, mga kapatid. But again, let me challenge you this. Kanina, na-highlight natin yung word. Okay? In thy word. Dito, mga kapatid, anong na-highlight naman po natin dito ngayon? Okay? Word of truth. Truth. Okay? Word of truth. Thy law. Okay? Word of truth. Sino yung truth, mga kapatid? Yahushua. Okay po? Balik tayo sa John, Yaukanan Yahuwah. 14, verse 6. Yahushua said, I am the way, the truth. The truth. Yes po. Yaukanan 14, verse 6. Yahushua is the truth. So, mga kapatid, when I ask you, how can you be secure in Yahuwah, is talaga the word of truth. At walang ibang tinutukoy natin sa word of truth, kundi si Yahushua, mga kapatid. Okay? Dito po, mga kapatid, how can you be secure in Yahuwah? Okay, kung tingnan natin itong verse 43 po, huwag mong lubos na kunin ang salita sa katotohanan mula sa bibig ko. Okay? Speaks about, kanino ito, mga kapatid? Your word of truth, let it not be taken away from my mouth. Ang simple, mga kapatid, na pag-unawa natin yan noon is we memorize. Tama po ba? We memorize Tama, scripture. tama. O ba, di ba? Yes, yes. Opo. Yun ang ating simple na Statement. pag-unawa noon. Noon, yan. Pero ngayon, mga kapatid, iba po. Paano po natin yan maisabuhay? Kung tinan natin ito, mga kapatid, no, itong Deuteronomy 30. Okay? Deuteronomy 30. The word, sinabi ng Deuteronomy 30 verse 14, the word is not far from you. It is in your heart and in your mouth. So, sino pala ang tinutukoy niyan, mga kapatid? No other than the Ruach HaKodesh, mga kapatid. The Ruach HaKodesh, mga kapatid, ngayon nanahan sa ating puso, mga kapatid, is the word, mga kapatid, word of Abba Yahuwah and word of Yahushua. Batay po sa ating napag-aralan na doon sa Yaukanan chapter 15 po. That the voice of Abba Yahuwah and the voice or the word of Yahushua and the word of Abba Yahuwah, mga kapatid, ngayon ay ating marinig na sa pamamagitan ng Ruach HaKodesh. Kaya highlight natin, mga kapatid, na the Ruach HaKodesh ang siyang magtuturo sa atin
Kasi every time tayo ay nagbabasa sa Torah, mga kapatid, dahil ang Rook ay nasa ating puso, mga kapatid, hindi malayo ang word. Nasa ating puso ang Rook HaKadosh at pwede natin siyang marinig at pwede nating masalita. Pwede nating ma-declare po. Sa panahon na ito na may pangangaral tayo, may mga question and answer tayo, makinig lang tayo sa voice ng Ruach HaKadosh, which is just very near into our heart. And we can just declare it with our mouth, mga kapatid. Kaya ito yung declaration ni Daud. Sabi niya, huwag mong Thy kunin word. ang inyong salita ng katotohanan mula sa aking bibig. Daud is talking about the Ruach HaKadosh, mga kapatid. Okay po? Anything you wanna add before we proceed? Sa sinabi po ni Haring Daud, Brad, doon sa sinabi niya, Thy word have I hid in mine heart that Tama. I may not sin against thee. So, yung word of truth, the truth is the Torah or the law, which Opo. is inilagay na ni Abba sa ating mga puso't isipan. So, kapag ka po yung word of truth, yung Torah or law, na Mm-mm. inilagay ni Abba sa ating puso't isipan, naiingatan natin. Kaya po sinabi niya dito na lagi kong susundin ang iyong kautusan Opo. magpakailanman at huwag mong lubos na kunin ang salita ng katotohanan mula sa bibig ko. So, Mm. yun po yung sinasabi doon na importante po talaga yung by Obedient. keeping the law Opo. continually, yung obedience po natin, yung connectivity natin, Opo. naandun yun eh. Nandun na mangungusap yung rook kapag ka nananatili yung o iniingatan natin yung ang kanyang word of truth sa ating mga puso. Mm. At yun po ang sinasabi po niya doon sa talatang yan. Wow. Napakagandang punto po, mga kapatid, na napaliwanag ni Brad Yasario. Okay po. Anything else you wanna add before tayo mag-proceed? Okay po. Let's proceed sa verse 45. Any volunteer? 45, 46, English, Tagalog at English. Ako na Somebody lang, else? Brad. Okay, go ahead, Brad. Yes, sorry. Oh, go ahead po, Brad. Psalms 119:45, at lalakad ako na may kalayaan sapagkat Opo. aking hinahanap ang iyong mga panuntunan. Hmm. Verse 46, magsasalita rin ako tungkol sa iyong mga patutuo sa harapan ng mga hari at hindi ako mapapahiya. Hmm. Sa English po, yung sinasabi, and I will walk at liberty, for I seek thy precepts. And the following verse 46, I will speak of thy testimonies also before kings and will not be ashamed. Okay. Salamat po, Brother Yao, sa pagkabasa. How do one manifest connectivity in Yehovah? So, ibig sabihin, paano mo malalaman na ikaw ay meron na pong connectivity? Okay? So, ang question is, paano mo malaman? How will you know or how will you manifest? How will one manifest na siya po ay meron na pong connectivity? Sa declaration ni Daud, di ba mga kapatid, si Daud ay isang hari po. Okay? Pero sabi niya, hindi siya mahihiya sa harapan ng mga hari. Anong sabi niya? I will speak of thy testimonies. Okay, verse 45, I will walk at liberty, for I seek thy precepts. So, ang tanong ko is, paano mo malaman na ang isang tao ay meron talagang connectivity kay Abba Yahuwah? Makita, Brad, sa ano yun eh. Makikita sa kanyang paglakad na yung Mm. kanyang natututunan, yung kanyang
sinasabi ay na mauugnay doon sa kanyang mga lakad. Ang sabi niya sa 45, at lalakad ako ng may kalayaan sapagkat aking hinahanap ang iyong mga panuntunan. Hmm. So, makita po doon sa ano eh, doon sa kanyang pagpapatotoo sa Hmm. harapan ng mga tao sa nang walang nang walang sa tawag nito nang hindi nahihiya Opo. na yung declaration mo ba na kung ano yung ginawa ni Aba sa iyo mula nung lumakad ka sa kanyang panuntunan ay hindi mo ikinakahiya yon kahit Wow. Kahit sino kanino pa. at kahit sino pang kaharap mo, mapahari Amazing. man yan, presidente man yan o kahit sino man. Amazing po. So, mga kapatid, yun no, yun po ang isang clue diyan, no? Na tayo ay talagang nagkaroon tayo ng boldness, kumbaga, tapang, walang hiya, kapal mukha. However you describe it, mga kapatid, kung saan ang ating journey, mga kapatid, eh malayang malaya tayo na kahit sino diyan meron, okay? Hindi tayo mahiya. Di ba mga kapatid, isang challenge ito, di ba mga kapatid? Isang challenge ito sa ating journey ngayon. Bakit po tayo mahiya magsalita? Di ba mga kapatid? Tanungin ko kayo. Bakit ba minsan mahiya tayong magsalita? Kasi marami tayo pong mga na-entertain. Anong sasabihin nila bagong pangalan ito? Anong sasabihin nila hindi nila kilala ito? Baka magtawanan sila and all, di ba? Yun pa mga kapatid ang ating usually na mga apprehension, kumbaga. Eh, baka hindi pa ito right time and all. Diba? Marami tayong mga apprehension, mga kapatid. Pero maliwanag dito kay Daud. Sabi niya, I will walk at liberty. See, I will speak of thy testimonies. Na hindi siya nahihiya kahit kanino pa. Wala siyang pakialam, mga kapatid, kung anong sasabihin ng mga tao. I met a new friend, mga kapatid, no? Yung sinasabi ko sa inyo na kasama ko dati sa simbahan na lagi siyang nagtatrabaho doon sa market bilang negosyante po siya o ang negosyo niya po ay nasa market po. Now, nung nakilala niya ang pangalan, mga kapatid, talagang napaka-bold niyang magsalita doon sa mga tindero, tindira, doon sa mga friends niya doon sa market. At minsan, ino-insulto na nga siya, mga kapatid eh. Sinabihan niya na ito yung totoong pangalan at yung mga pangalan na nasa sa inyong mga kasulatan yan ay hindi tama at mali yan. Talagang ano pa kapatid, hindi siya nahiyang sabihin yung totoong pangalan ng ama. Alam mo kapatid anong sinabi sa kanya? Ikaw, huwag ka nang babalik dito. Ayaw naming makinig sa inyong mga sinasabi. Talagang tawanan mga kapatid at pinagalitan siya mga kapatid. Tapos tinanong ko siya, "Oh Brad, anong naramdaman mo?" Sabi niya, wala akong naramdaman na ako'y nahiya or ako'y nagdududa, baka mali yung ginawa ko. Sabi niya, kasi tama yung sinabi ko eh. So, mga kapatid, ganun yung, ito bago pa sa ito ha, bago pa siya nakakilala sa pangalan. Ngunit ang kanyang passion ay nandoon na po. How much more kay Daud, mga kapatid? Daud have walked with Abba Yahuwah through the Torah, through the Word, mga kapatid. At kaya talagang napaka-bold ni Daud, mga kapatid, na sabihin kung ano yung patutuo patungkol sa Ama, sabihin kung ano yung mga panuntunan ng Ama, sinasabi niya na walang hiya, mga kapatid. So, anything you wanna share about that? So, therefore, Ako, Brother Dan, okay, go ahead, sister. Go ahead po. Sister Bakara, Sharia. Oh, go ahead po. ang sa akin po na may connectivity ako kay Abayawa ay nagkaroon ako ng, yun na nga sa kanyang salita na fruits of the rook na may compassion na ako sa mga dapat
kung kaawaan, bigyan ng tulong, maganon. Hindi lang sa pagbabago sa mga dietary law, sa pag-follow ng Shabbat or anong magagawin, kundi yung pagbabago ng attitude ko towards my uh, my human being na may compassion, may kung anong may tutulong ko sa kanila. At change of attitude ko talaga, may patience na ako, may tolerance na ako sa mga dapat na bibigyan ko ng pasensya. Yun lang po, Brother Dan. Wow, maganda yung punto mo, sister. Makarelate ako doon. Yung change of attitude, yung change of behavior na pinapakita mo yung pagbabago sa buhay mo, pinapakita mo yung kindness, yung acts of mercy, pinapakita mo. So mga kapatid, we earn the right, anong tawag nun? We earn the right for people to listen to us, kumbaga mga kapatid. Dahil nakita nila muna yung ating lifestyle, yung ating walk. Yung walk the talk natin mga kapatid ay nakita nila. Dahil dyan, the moment we open our mouth and declare mga kapatid, talagang ready na po ang kanilang puso na tanggapin yung ating mga sinasabi. Okay po? So, very good point doon sa sinabi ni Sister Tessie na dahil sa kanyang testimony nga, kumbaga mga kapatid, nagbibigay na po ng liberty ang kanyang pagbahagi din po ng mga salita. Go ahead, Sister Bakar, Aseria, may dagdag po kayo. Wala na po, Brother Dan. Okay, yadayawa po mga kapatid. So let's proceed to the last two verses. I'll read it for you, verse 47. At ako'y natutuwa sa inyong mga utos na aking iniibig. 48 po, itataas ko ang aking mga kamay sa inyong mga utos na iniibig ko at ako'y magbulay-bulay sa mga batas mo. Verse 47, and I will delight myself in thy commandments, which I have loved. 48 po, my hands also will I lift up unto thy commandments, which I have loved, and I will meditate in thy statutes. Mga kapatid, I was able to connect this with John 15 verse 10. Okay? If you love me, you keep my commandments. If you love me, guard my commandments, mga kapatid. O, di ba? Anong sinabi ni Daud? So, sinabi niya, iniibig ko ang inyong utos. Okay? Mga utos mo, iniibig ko. So, ano pong sabi niya? Itaas ko ang aking mga kamay. So, ano ibig sabihin po ng itaas ko ang aking mga kamay? Ibig sabihin po, kapatid, with the performing hands. Surrender. With the submissive hands na gagawin po, i-perform po yung mga utos mo, Abayaoa. Yun po ang declaration ni Daud dito. Kaya mahalaga, sinabi niya, I delight myself in thy commandments. So as a product of that delighting in the commandments, okay, our hands are easy to perform the commandments, are easy to obey the commandments. As a product po, not only delight, but also meditate thy statutes. Meditate, pagbulay-bulay. Okay, delight, natutuwa, pagbulay-bulay. These are two important aspect, mga kapatid, kung saan si Daud ay connected kay Abba Yahuwah and nakakaroon po siya ng security po. Okay, anything else you wanna add? Sister Lilita, you wanna say something related to this po? Okay po? You wanna say something more? Okay. Now, dahil yan na po yung last, let me conclude mga kapatid and then we'll go into further sharing po. So, dito sa letter U or UWA, mga kapatid, or wow, at yung bat, daughter, ay napag-usapan natin mga kapatid.
Yahuwah is cleansing us through a clear understanding of this letter. Okay, isang letter lang, no? U or uwa or wow, mga kapatid, na ang kahulugan ay to add, to secure, to connect, and these are done and accomplished by Yahusha, mga kapatid. But, mga kapatid, katulad kay Daud, meron din po tayong responsibility. Okay po? But we are responsible, what? To accept reproof para matanggap po natin ang ano po, mercy and salvation. Kailangan tanggapin natin yung mga correction ng ating Ama. We are being corrected sa ating mga wicked decision, wicked na journey. Kailangan tanggapin po natin yung kanyang mga reproof and correction para matanggap po natin ang kanyang mercy and salvation po. Then, pangalawa po, to trust in His Word. Trust in His Torah, mga kapatid. Trust in His truth, mga kapatid. And put His Word in our mouth, mga kapatid. Let us walk in Torah and let us declare His testimonies, His statutes, yung lahat ng mga ginawa ng ating Ama, kanyang mga panuntunan, ang kanyang mga patutuo, mga kapatid, let's declare them. So, yan po ang ating summary dito sa titik na U o uwa or wow at yung bat, mga kapatid. So, please contribute if you have something or comments or thoughts and ideas about what we have discussed, mga kapatid. At ito po yung ating source. Ito po, nakuha po natin ito sa Assembly of Yahuwah USA po, mga kapatid, itong number 6 na ito. Okay, anything else anybody would like to share bago tayo magtapos? What is this to you, mga kapatid? Ano ito para sa inyo? Yung letter U na yan. What is that to you in your personal reflection po sa journey mo ngayon? May mga shaking moments ba ang buhay mo? Meron ka bang problem on connectivity? Meron ka bang problem on security, mga kapatid? Ito po yung sagot natin. Letter U or UWA. Do you have something? Yes po, Brad. Dito po sa letter na U or UWA po or wow ay ang nakikita ko po dito is lalo na po doon sa journey natin na tayo po ay nakakilala na doon pumapasok po yung yung kaya nga po tayo, we are responsible to accept all the reproof ni Aba, yung correction. Apa. At sa daily walk po natin, may experience po talaga natin yun eh. Kasi maraming mga bagay-bagay na dapat nating i-consider kasi sa araw-araw po nating paglakad, maaari pong magkakamali tayo sa mga pagpili natin, desisyon at so importante po talaga yung yung connectivity natin, yung connection natin kay Aba. At doon mangungusap, doon naman po kumikilos yung Rook Apa. na makikita po natin na habang tayo po ay lumalakad sa journey nating ito, mas lalo po nating nai-enjoy, na-appreciate yung salita niya, yung word of truth, yung kanyang Torah, at yung pagkilos ng Rook sa buhay po natin kasi ay yung connection po yung connection ng napagdaanan natin ng mga nauna hanggang dito sa letra na ito. Apa. Dito po, yung sinasabi dito na to add, to secure,
to connect, no? And Mm. this all done and accomplished by Yahusha. So Opo. kaya nga po importante yung sinasabi niya din dyan sa kanyang salita na looking unto Yahusha or Author. Yahusha, the author and the finisher of our amona Mm. for our faith. So habang naandito pa Hebrews tayo sa chapter 12 verse 2 yun, no? Chapter 12 verse Opo. 2 po. Opo. So habang lumalakad pa po tayo dito sa mundong ibabaw, mahalaga po talaga ah yung acceptance natin na everyday kino-correct tayo, everyday tinuturuan tayo, everyday gina-guide po tayo. Mm. Kasi kung wala na yon, matakot tayo. Baka kasi wala na tayo sa connection eh. Kumbaga, hindi na tayo nakakonect pagka hindi natin mararamdaman yung security, yung reproof na sinasabi ni Aba Mm. na dapat tanggapin natin yun kasi kung walang reproof, so ibig sabihin nasa tama tayo, pero pag merong reproof, ibig sabihin may kino-correct, may tinatama si Aba sa buhay natin. Mm. So Wow. yun lang Brad, yun lang. Yada, Yehowa. Habang nagpaliwanag ka, Brad, pumasok sa akin kung bakit merong panalangin si Daud, no? Doon sa Tahaliam 51, 'di ba? Cast me Ah, not away from thy presence. present. Po. So, yung connectivity no, ayaw na ayaw ni Daud na mawalan siya na kahit single moment na nawala yung connectivity niya doon kasi alam na alam niya kung anong maging miserable yung buhay niya nung nagkasala siya, di ba? Psalm 51 po, cast me Opo. not away from thy presence, di ba? O Yawa. So, mga kapatid na-highlight ko yon while nagpapaliwanag si Brother Yeser Yao doon. Praise Abba po. Somebody else would like to add before tayo magtapos? Brother Dan. Opo, Sister Imelda, go ahead po, Sister. Opo, ma-emphasis ko lang po yung sa buhay po natin, sa takbuhin natin, sa journey natin, sa araw-araw ng pamumuhay natin. Ang salita, Abba's word communicated with us. Nangungusap po siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At sa kanyang mga salita ay naroon ang mga pangako. Wow. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kalooban. At sa pagsunod sa kanyang kalooban, sa kanyang mga kautusan, at pag-submit sa ating sarili sa kanya, ay doon natin mararamdaman ang tunay na kalayaan. Yan lang po, Brother Dan. Wow. Yada Yawa po. Pag-submit sa kanyang kalooban, doon natin mararamdaman ng tunay na kalayaan. O nga po, no? All praises kay Abba sa kanyang mga promises at ang ating pag-obey. O nga, no? Meron tayong kalayaan. At kapag may kalayaan tayo, talagang may shalom po tayo, mga kapatid. So, wow, yada Yawa. One more, kung meron pang nagdag. Brother Dan, Go ahead, di ba Sister. sinabi po, Brother Dan, Opo. di ba sinabi sa 2 Corinthians 6:8 na, and I will be your father to you and you will be my sons and daughters. So that means talagang may connection tayo as daughter and sons sa kanya. Di ba sa reality dito sa mundo, pag hindi ka connected, wala kang ear, di ba? Hindi ka makakuha ng pamana. Opo. Dahil you are disconnected, you are legitimate. Being the daughters of Yahuwah, we are legit po tayo sa mga ibibigay niya sa atin. Salvation, protection, security. Kaya we will always be connected. Pag disconnected talaga tayo, ma-astray. Kaya in-emphasize ko dito na you are my sons and daughters. You've said a while ago na we should be in one family. Pag hindi tayo makapasok sa isang family, we are not called as sons and daughters. Di po ba, Brother Dan? Kaya connectivity, sons and daughters, napakaano po. Yung
napakaano po yung magiging connected po talaga kay Yahweh po sa kanyang word. Yan po, Brother Dan. Yahuwah. So, napaka-beautiful ending po, mga kapatid. Unless kung meron pang magdagdag, we are sons and daughter po. That makes our connectivity po when we have obeyed, when we have listened, when we have accepted His reproof, at natanggap po natin ang kanyang mercy and salvation po. And that being received His salvation, then tuloy-tuloy na po ang ating journey dapat. Okay po. Tuloy-tuloy na po ang ating journey. Okay po, mga kapatid. One more pa? Meron pa bang nais mag-share as we end? Okay po. Kung wala na, then mga kapatid na manonood sa Republish, napakagandang teaching video na ito. Na tayo ay magmuni-muni at magbulay-bulay. Kung ano ba, meron na ba tayong connection sa Ama? Have we been connected po sa Ama through sa Anak? Kasi nga po, sabi ni Yahushua, Yaokanan, John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. So, talaga mga kapatid, no, ang ating connectivity po ay dadaan tayo kay Yahushua po. No one can come to the Father except Yahushua po. So, dahil nga si Yahushua yung naipako na, at itong letter Uwa or U speaks of the nail, speaks of the tent peg, mga kapatid. So, kaya Yahushua ay naipako na para sa atin. Kaya through Yahushua tayo ay maging isa po sa Ama. We become sons and daughters of Abba Yahuwah through our acceptance of the Torah, the truth, and the Word, which is no other than Yahushua po, mga kapatid. So, dito tayo magtapos, and with this, may Abba Yahuwah be exalted and be known sa bawat puso na tumanggap dito sa teaching video na ito, at naging bahagi na rin po kayo through this, naging bahagi na rin po kayo sa household ng ating Ama through Yahushua. All esteem and praises kay Abba Yahuwah, and Yahuwah Barak po sa lahat.